Ang pinaka-main topic ngayong umaga, ex-President Duterte, dawit sa pagpatay ayon sa Congress witness. Ayon sa Congress witness yan, mga kababayan, ha? Ex-President Duterte, dawit daw sa pagpatay ayon sa kanilang testigo. Alam nyo, hindi natin mawari, nasasabihin na naman ng mga kapartido ni dating Pangulong Duterte, pinupolitika. Di ba? Puro paratang ang ginagawa daw ng mga kalaban nila. Puro kasinungalingan ang ginagawa. Sino bang umamin ng kanyang crime na ginagawa? Di ba wala? Di ba? Ulitin ko po mga kaibigan, ha? Kahapon sinabi ko, paano yung mga napatay ng panahon ni Digong na sinasabing sangkot sa droga? Di ba? Paano yung mga pinaratangan na sangkot daw sa droga? Pero, pwedeng mangyari na tinatawag na sacrifice. Di ba? Sinakripisyo yung mga ibang tao ron para lang masabi na sila ay malinis at sila ay kontra sa illegal na droga. Di ba? Di ba? Kung ang mga porque mga isang taong bilanggo nakakulong, hindi ba natin pwedeng pakinggan? Hindi ba natin pwedeng may basehan bang sinasabi? Di ba? Noon pa yan yung mga isyong ganyan na mga ang inuutusan na pumatay sa mga krimen, sa mga taong gustong ipapatay. Karamihan ang dinadawit dyan. Puro mga bilanggo ang kinukuha nila. Diba? Puro mga nakakulong sa bilangguan ang kinukuha nila. Kaya na lang ito sa nagsalita kahapon sa Kongreso. Diba? Alam niyo mga kaibigan, kung bakit lumulutang ang mga akusasyon na to sa dating Pangulo, kung bakit lumalabas ang mga ganitong isyo kay Duterte, simple. Dahil na rin sa attitude ng dating Pangulong Duterte. Kung nanahimik siya, kung hindi siya nagkikibot-kibot laban sa administrasyon, I think hindi makakalkal ang mga ganitong issue laban sa kanya. Pero, mabuti ang Diyos. Napakabauti ng Diyos, sa totoo lamang. Bakit? Dahil sa ginawa nating Panginoon, hinayaan niyang magkukuda ng mag-ingay ang mga Duterte. Hinayaan ng ating Diyos na sirain nila ang ating Pangulo para magkaalaman kung sino ba ang mga may tinatagong kawalangian nung sila'y nanunungkulan. Di ba? Huwag mo namang siraan si Tatay Digong, bakla, tanga, bobo. Paano mo sabi sinisiraan ko? Ang paninira. Wala akong kinuna na information. Lumabas ito sa news mismo kagabi sa 24 oras. Tanga ka, bobo, inutil. Ito po pakinggan po natin mismo to. Hindi po to fake news. Lumabas po ito sa 24 oras. Kung ano pong binalita ng upload ng 24 oras, yun din pong ipapanood ko po sa inyo. Ito po'y nakita natin sa Kongreso. Sa House Inquiry kahapon. Kaya doon sa mga nagsasabi na fake news, wag ko daw siraan ang dating Pangulo, hindi po paninira ito. May pinagkunan po ako. Marimar, anong sinasabi mong paninira? Putangin na mo. Doon mo sabihin niya sa 24 oras. Sa GMA7 mo sabihin yung paninira na sinasabi mo. Dago kinuha yan. Ang paninira nang wala akong kinuha na ng information. Yan ang paninira. May kinunan ako. At may kinunan din ng National News. Tanga ka ba? Pinapakita mong pagka-ing-ing mo. Putang ina naman to. Sabihin mo, huwag ko siraan si Digong. Ulol! Alam nyo, mahirap kasi sa mga katulad yung mga troll na ang tatapang yung kumuda. Ang tatapang nyo sa mga comment section pero hindi nyo makita na magpakita ng mukha. Di ba? Ayun mga kababayan, nagsalita. Di ba? Pinangalanan niya
na inutusan siya na magpapatay ng Chinese at yung utos na yun ay galing kay dating Pangulong Duterte. Di ba kaya hiya? Tapos kung ano-anong mga paratang ang binabato sa Marcos administration, yung pala sila palang malala. Di ba? Alam nyo, sabi ko nga guys, nung mga nakaraan, kung ano man ang problema nga ng mga Duterte, ang sisihin nila si Sara. Kasi si Sara ang nag-inarte nung eleksyon. Si Sara ang nag-inarte, nagdrama kung ano mga kaeklabuhan. Ayan. Hindi niya nakontrol ang kanyang mga kapatid, hindi niya nakontrol ang kanyang ama. Ayan, naglabasan yung mga baho nila. Di ba? Tapos ngayon, nagpapasimpatya. Kumukuha ng simpatya. Para bang palabas na inaapi-api sila ng administrasyon na to. Ano mga kababayan, ang ganda po ng mga tanong ni Risa Hontiveros kahapon. Dito mo makikita kung anong klaseng may pag-iisip mayroon ang ating Vice President. Dito mo makikita kung gaano kakitid ang kaisipan ni Vice President Sara Duterte. Yung pagiging niyang pikon sa mga tanong sa kanya. Di po ba? Ang linaw ng mga tanong ni Senator Risa Hontiveros. Willing ka ba kung sakaling ang pondo na yan ibigay na lang sa ibang sangay ng gobyerno? Di ba? Ganun ang mga tanong niya eh. Napakaganda. Di ba? Ngayon, kung ano-anong mga dinakdak ng ating Vice President, abogado pa naman yan. At maliban sa kung ano-anong mga dinakdak, nagsumbat na siya. Sinumbat niya yung pagtulong niya kuno nung 2016. Ito naman si Vice President. Ganyan ka pala pag tumulong, may panunumbat. Di ba? Tama naman sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Kung yun ang sinagot niya na maayos, kung saan, kung anong tanong, dapat yun din ang kasagutan. Hindi yung sasabihin, noong 2016, lumapit sa aking si Sara, humingi ng tulong, si Risa humingi ng tulong para sa pagtakbo niya bilang senador. Hindi naman po yun ang tanong eh. Diba? Ipinapakita lang ni Sara mga kababayan na siya ay sadyang pikon na tao. Pikon. At ang pinupunta niya kahapon, pinopolitika daw siya. Pinopolitika sa lahat ng kanyang ginagawa, sa kanya daw mga budget, pinopolitika. Alam mo, BP Sara, hindi mo kailangan maging matalinong tao. Ha? Hindi mo kailangan maging magna cum laude, valedictorian. Ang kailangan ng isang tao, gamitin ang usak, gamitin ang isip. Kung meron ka man isip, at yun ako meron ka, madam, hindi mo ginagamit sa tama. Unang-una, ang tanong nga sa'yo, willing ba po ba kayo na mapuntang ibang pondo na pupunta sa inyo na ibababa sa ibang sangay ng gobyerno? Ang dami mong litanya. Pangalawa, tinatanong ka, ano ba ang libro na yan? Diyos ko, madam, nakalagay din pala pangalan mo. At ito pa, isasabi ni Ben ko noong 2014 kay dating Pangulong Duterte, yung ayaw niyang magkaroon ng kaipalan ng mukha niya. Ayaw niyang magkaroon ng mukha niya, pangalan niya sa lahat ng project. Yun ang pagkakaalam ko. Ayaw niya ng ganun. Pero ito si Vice President, sa kanya na mismo nang galing ang salita na nakalagay ang kanyang pangalan sa bawat libro. Para daw doon sa mga estudyante na ipamimigay dahil nandoon yung mga magulang na mga botante. Nangangampanya ka na pala, madam. Ang aga-aga mo mangampanya. Tama yung comment ng isa kanina eh. Kinokontrol mo yung mindset ng mga kababayan natin. Kinokontrol mo. Sinasabi mo si Speaker Martin Romualdez, epal, tambaloslos. Ito palang tambaloslos, Sara.
Lantaran mo sinabi sa Senado. Ang pangalan mo nandoon. Ha? At ang tinanong ka pa ni Senator Grace po, ano ang title ng libro? Sabi mo, Friendship, Kaibigan. Alam mo dapat, madam, palitan mo ang pangalan ng librong yan. Dating magkaibigan ang ilagay mo. Di ba dati kayong magkakaibigan ni Pangulong Marcos? Na ngayon winawarak nyo na? Winawalang hiya ninyo! Pinapahiya ninyo, sinisiraan ninyo sa larangan ng politika na para ikaw na ang pumalit. Ha? Dahil ganid ka sa kapangyarihan. Ha? Wala kang respeto sa sambayan ng Pilipino na bumoto sa'yo. Utang ina, sinayang mo ang boto ko sa'yo. Sinayang mo ang hirap ko sa'yo. Sabagay, bayad mo naman ako eh. Noong 2013 ay 2022. Hindi pa nga nag-election. Pinapupunduhan mo na ako noon. Sabi ko nga, willing ako magpakitaan tayo ng mga pag-Gcash. Sa Gcash nyo, pinapasok sa akin yan eh. Di ba? Pinapadala nyo ako sa Gcash. Nyo. Magbabanggitan lang ako ng pangalan. Sino ang tumawag sa akin? Ha? Hindi ko nalang i-mention yung buong ipilido nito. Total, marami ka pangalan to sa buong mundo. O yung Jeffrey. Yun ang tumawag sa akin, yung Jeffrey. Sir Nino, Sir Onin, saan ko pwedeng ipadala yung ibabudget sa'yo ni Madam Inday? Oo, saan ko ipapadala ninyo, Sir Onin? Sir Onin, pakitek sa akin para mapadala namin sa'yo, Sir Onin, yung ipabudget namin sa'yo. Di ba, ganun ang sinasabi sa akin ni Jeffrey noon? Oh, lalos lahat ng mga DDS, bayad. Para lang purihin ka ng purihin sa ngalan ng kawalang hiya ninyo sa kan. Di ba? Di ba ganyan ang ginagawa ninyo? Di ba? Tapos sasabihin ninyo, tutuwanan, nakakahiya kayo. Meron bang DDS na umamin dyan? Na dinidepensa kayo na bayad sila? Wala. Kasi, mapuputol ang bigayan ninyo. Ha? Huwag tayo magpaka-impokrituhan. Ha? Tapos kahapon, press conference ka pa sa Senado tungkol sa impeachment ko, no? O, panoodin nyo to mga kaibigan, ha? Nagpapaawa effect, nakakaranta ang ating Vice President. Meron daw ginilulutong impeachment laban sa kanya ayon sa kanyang mga kadikit na congressman, kuno. O, ba't hindi mo pangalanan? Ay mga fake news pala kayo. Ito ay sinabi ni Vice President, ha? Press conference niya ito, mga kaibigan. Panoodin nyo. Comment on sinasabi niya yung lutong impeachment sa Kamara against people. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kami mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. How is it progressing, ma'am? Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Di ba, napanood nyo mga kaibigan kung paano gumawa ng eksena, gumawa ng kadramahan. Kasi sinasabi niya kanina dyan sa speech niya sa mga interview niya kahapon sa Senado, pagkatapos ng deliberation ng kanyang budget, impeach daw siya di umano ng mga kapanalig ng administrasyon diyan sa Kongreso na ayaw daw magbanggit, ayaw niyang banggitin man pangalan dahil natatakot daw di umano yung mga congressman.
na pangalanan sila. Ako, sa akin mga kababayan, madaling magsabing ganun na binagbigay ng impormasyon sa akin. Napakadali magsabi na isang 6 na congressman nagkwento sa akin na i-impeach si Sara. Sabi sasabihin ko, ayaw lang magbabanggit ng pangalan dahil natatakot sa Malacanang o ganito. Ang tanong, legit ba yun? Legit maging mga ganong kwento? At ang sinasabi niya, sumasagot lang daw siya sa kanyang mga katanungan ng mga atake. Hindi ba, kahapon nga sa nangyaring deliberation ng budget, napakalayo ng kanyang mga komento, layo ng mga kanyang pinagkasabi. Nagkaroon siya ng time na makipagsagutan, makipagbardagulan kay Senator Risa Hontiveros. Yun ang pagkakataon niya kay ganyan. Pero sa ginawa niya kahapon, pinakita niya kung gaano siya kakitid ng utak ng ating Vice President ng Republic of the Philippines. Di ba? Pinakita ni Sara na wala siyang laman. Di ba? Walang utak ang ating Vice President. Di ba nakakahiya? Tapos sinasabi niya rin kahapon na sa press ko na yan na niluluto na daw di umano ang impeachment laban sa kanya sa Kongreso. At mabuti na lamang. Kahapon, yung mga media sa House of Representatives nagkaroon ng interview kay Congress Deputy House Speaker Erwin Tulfo. Na-interview kahapon si Deputy House Speaker Erwin Tulfo at yung tanong kahapon ay tugma sa mga pinagkasabi ni Sara Duterte. Basag na basag dito si Sara. Tanoodin po natin to mga kababayan, yung sinabi ni Deputy House Speaker Erwin Tulfo. The Vice President said today that meron daw po talagang usapan dito sa Congress to impeach her. Sabi niya, they can deny it, but I know there's something going on. Parang ganun. How do you respond to that? Parang naninindigan siyang meron may moves to impeach her. Personally, I do not know if there is such a thing of a plan of impeachment. Doon sa meeting with the House leadership, wala ring nabanggit nung magkaroon ng meeting kagabi. Political leaders last night, there was also no mention of impeachment of the VP. Rather, the meeting was all about yung lineup ng administration. So I really don't know where did Madam Vice President Duterte got the information kasi na kung may nagsasabi sa kanya na there's such a thing na impeachment laban sa kanya. Kasi the office of the speaker already saying na there is none. Ako, personally, I have no idea. At maging yung mga meeting kagabi ng House leaders, kung sinasabi niya doon ng galing, then ang pinag-usapan lang kagabi, the speaker said, was all about the lineup for the 2025 senatorial election of the administration. See? Yung sinasabi ni Sara na niluluto na daw yung impeachment, binasag siya. Binasag siya ni Deputy House Speaker Erwin Tulfo. Walang ganon na pinaplano ang Kongreso. At kung sakaling dumating ang pagkakataon na talagang may impeach itong Vice President, I think naman, bago ito may impeach, pag-aaralan ng mabuti na kung karapat-dapat bang i-impeach. At yan ay base sa dokumento, base sa ebidensya sa ginawang pagkakamali ng Vice President. Hindi basta ganun kadali ang mag-impeach, mga kababayan. Hahanap at hahanap ng paraan para makita na maging credible ang impeachment laban sa Vice President. Sana nga dumating sa panahon na magkatotoo yung sinasabi ni Vice President Sara na i-impeach siya at dapat na pag-aralan ng mabuti. Diba? Hindi ganun kabobo ang mga congressman na basta na lang susuporta sa impeachment. Basta na lang magpapail ng impeachment ng ura-urada. Kasi may mga tugada din si Sara na madaling ma-question yan
sa hearing. Huwag mo naman gawin pa nga. Pinapangunahan mo, Vice President Sara. Ha? Kaya ano, bakit dumating sa panahon? Tadhana ang kikilos. Ha? Tadhana. Kung ako nga lang masusunod, doon ka ngayon na, ma-impeach ka na. Putang ina mo. Ha? Ma-impeach ka na. Yung sinasabi mo kanina, doon sa video kahapon, ha? Yung sinasabi mo, na pati ang asawa mo, idinadawit. Alam mo, madam, halatang plastic ka, plastic ka. Halatang plastikada ka. Alam mo, madam, huwag tayong magpakaululan dito. Alam sa loob ng mga Duterte supporter, alam ng mga nakapalibot mo na may problema ang relasyon nyo. Ha? Mayroon mga problem ang relasyon nyo, mag-asawa. Tapos ngayon bigla kang concern? Ngayon bigla kang parang wala lang? Kamusta kaya yung katulong nung kapitbahay, nung kakilala ko sa Green Hills na nakatira? Alam niyo mga kaibigan, ewan ko kung nadudoon pa ba yung katulong na nabuntisan ng isang lalaki. Alam niyo ito may kikwento lang ako mga kaibigan. Isang tao, mag-asawa to. Isang mag-asawa na sa public, okay ang relasyon, walang problema, mga ganun ba? Magaling magdrama. Pinapakita sa public. Oo. Pero yung lalaki, ito wala akong tinutungkuyan dito mga kaibigan Wala akong tinutungkuyan dito. Naikwento ko lang. Ha? Wala akong pinapaanuhan Yung isang asawa ng babae na di umano, nakabuntis ng katulong dyan sa Green Hills. At maliban sa nakabuntis din ang isang artista. Kaya galit na galit itong babaeng to doon sa asawa. Galit na galit. Mahirap yung ganun Alam nyo, bago nyo ayusin yung mga problema ninyo, bago kayo makisawsaw sa problema ng iba, ayusin nyo muna ang problema sa loob ng inyong tahanan. Ganun kadali. Mahirap yung tutulong ka sa iba kung ang sarili nyo, hindi nyo maayos ang loob ng pamilya. Napakahirap nun. Apektado ang mga bata. Ang ganun. Mahirap yun. Diba? Kalimutan na natin yung isa na yan. Yung kinikwento ko na yan. Kalimutan na natin yan. Balik tayo kay BP Sara. Balik tayo. Tapos magiging concern. Nakakahiya naman. Ultimo to sa isang bahay ng gobyerno. Alam na may problema ang samahan. Diba? Nakakahiya. It's the freaking shit. It is the freaking shit. You know? Utang ina ninyo. Tama ang sinasabi ni Brother Eli Soriano nung siya'y nabubuhay mga kababayan. Pakinggan nyo ang sinasabi ni Brother Eli. Tama ang sinasabi ni Brother Eli Soriano, mga kapatid. Pakinggan nyo to. Kaya kilalang-kilala mo yung mangmang, madaling magalit Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Sang-ayon ba kayo sa sinasabi ng dating na mayapa? Na founder ng... Ako po, di pa ako member ng dating daan, Di po ako member ng dating daan, mga kababayan. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Brother Eli Soriano? Kung sang-ayon po kayo, pakisabi pong yes, totoo ang sinasabi ni Brother Eli Soriano. Pakinggan nyo to. Kaya kilalang-kilala mo yung mangmang, madaling magalit Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasaktan ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang.
Di ba yung sinabi ni Brother Eli? Ang mangmang, madaling makilala. Ang isang taong tangat, bubit at boba, madaling mahuli dahil mga pikon ang mga taong yan. Ito, Madam Vice President, tama ba ang sinabi ni Brother Eli? Tugma ba ito sa'yo? Ha? Ako po nagtatanong lang, Vice President, ha? Tama ba ang sinabi ni Brother Eli Soriano? Ha? Tama ba? Konteksto ba to sa pagkatao mo? Ha? Baka naman, Madam, pag nagkita tayo, sumbagun mo nako po, mahirap manapak ng mataba pa naman ang kamay ni Vice President. Nako po, mahilig pa naman gumanyan si Vice President. Oo. Ayan, sabi, sapul si Inday. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, lahat ng mga sinasabi ni Vice President, ang sabi ko nga, mga kababayan, ay yan ay itinuturing kong part ng political na sinasabi ni Sara. Lahat gagawin para manira, para sirain ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Pakinggan niyo po ito sinabi ni BP Sara, ha? Itatak niyo sa ulo to. Sa utak niyo. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. About is politics and power. Di ba? Dahil sa kapangyarihan, dahil sa pwesto, ayaw na bumaba ni Sara. Lahat gagawin para gumawa ng pinagtangpi-tangping kwento para ipahiya sila, ipalabasin na sila ay matitinong pamilya. Di ba? Lahat gagawin ng ating Vice President para sirain ang magandang reputasyon ng kasalukuyang gobyerno at siya ang papalit. Yan ang gusto ni Sara. At tampaw ng mga kanyang mga tagasunod na mga, lalo-lalo na, yung mga bugaw. Yes, yung mga bugaw. Dati ng Malacanang. Ha? Sa pamumuno, dati yan. Ang nagkwento mismo yan, ha? Si Maharlika. Bugaw ka daw. Byron. Ha? Huwag tayong nagpapadala sa mga pautot ng mga Duterte. Ha? Lahat ng sinasabi ni Sara, Galawan 25 na po election yan. Galawan 28 na po yan. Sana sa tulong at awa ng Diyos, magkaroon talaga ng impeachment labang kay Sara Duterte. At sana yung impeachment, yung credible. At ako'y naniniwala, kung may mag-aatiman ng congressman na may mag-impeach kay Sara, yun ay base sa nakita nilang ebidensya. Hindi para sabihin na namumulitika. Hindi po tanga ang Kongreso, hindi po tanga ang mga mambabatas para lang basta-basta na lang papasok sa ganyan eksena. Tandaan po natin, iligtas po natin ang ating bansa sa kamay ng mga Duterte na gustong-gustong makabalik sa pwesto. Ipagdasal po natin, huwag po natin hayaan na pabagsakin nila ang kasalukuyan pamamalakad leadership ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Ipagdasal po natin ng ating Pangulo na parati siyang gabayan sa lahat ng kilos, sa lahat ng kanyang galaw. Ipagdasal po natin yan, mga kababayan. At ipagdasal din po natin na ito kasalanan to, mga kababayan. Kasalanan po ito sa Diyos. Ipagdasal din natin na mamatay na ang mga tao gustong yurakan ang gobyernong ito.
ipagdasal natin ng mamamatay na lahat sila na gustong sumira sa leadership ng pamamalakad ng ating Pangulo ngayon. Kaya mga kababayan, ang tagumpay ng bawat Pilipino, nasa sa atin po yan. Ang tagumpay ng gobyerno, pamamalakad at pamahalaan ni Pangulong Marcos, tagumpay ng bawat Pilipino. Again, isang magandang araw po sa inyong lahat at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Parati po natin ipagdasal. Ang ating mga kapulisan, suportahan po natin dahil ang kapulisan po, kaibigan po yan ng bawat mamamayang Pilipino. Pag kailangan nyo ng tulong, nandiyan po ang ating kapulisan. Siyempre, nandiyan po ang leadership ng PNP Chief na si Police Director General Marbel at ng ating NCRPO Chief na si General Nartates. Handang-handa po silang maglingkod sa bawat Pilipino. Again, magandang umaga po sa inyo. Isang papayapang araw. So alam niyo po, etong si Kuya Nino Barsaga, ang isa po sa pinaka-reliable source pagdating sa mga Duterte. Alam niyo po kung bakit? 6 na taon siyang kasama ng administrasyon ni Duterte sa mga propaganda na ginagawa nito. Nakakasama si Nino Barsaga sa pag-iimbestiga patungkol po dyan sa war on drugs. At syempre, ano ang kanilang inilalabas na mga kumbagay resulta ng kanilang investigasyon? Aba, sabi nga ni Kuya Nino Barsaga, lahat ay pabor dapat kay FPRRD. So si Kuya Nino Barsaga po ang isa sa mga maraming nalalaman patungkol po dyan sa kay FPRRD o kay Digong. Sana nga ito mapatawag to sa Kongreso kasi marami po talagang nalalaman to at napakarami po nitong mga maisisiwalat patungkol po sa war on drugs. Kasapi siya dyan, kasama siya dyan. Umamin naman si Kuya Nino Barsaga na siya po ay nababayaran o binibigyan ng allowance nitong grupo ni Digong para kumampi sa kanila at banata ng mga kumakalaban kay Nino Barsaga. Katunayan nga niyan napakaraming kaso ang natanggap nito dahil sa pagkampi kay Digong. So ngayon po dito po sa issue ng dito kay Digong at kay BP Sara, unahin natin dito kay FPRRD. Hindi naman maitatanggi, talagang meron pong mga tao na nagsasalita na ngayon at lumalabas na po pakunti-kunti ang mga nalalaman na kumbaga mga karumal-dumal na pangyayari sa administrasyon ng dating Pangulo. Grabe po, grabe ang mga iniuutos, grabe ang ginagawang mga paglilinis sa ating lipunan. Talagang nililinis po dahil nga po ultimo hanggang sa loob po ng kulungan ay nakakapag-utos po sila na gawin po yung hindi dapat. Nakakulong na nga yung mga 3 Chekwa na drug lord, di ba? Nakakulong na nga, pero ano pa ang ginawa? Talaga pong pinatrabaho. Ako naniniwala ako dun sa mga taong nagsuplong dito kay Digong sa Kongreso kasi nga po nakasanla po ang buhay niyan di ba? Talagang yung mga tao na yan magsasabi na ng totoo yan kasi ang kanila pong buhay nakasalalay diyan. Pwede silang anytime ay meron pong mangyaring hindi maganda sa kanila. Buti na lamang at sila po ay diyan na kinulong sa Kongreso. Kaya po alam niyo po napakahirap po ng sitwasyon nitong mga taong ito dahil pinagawa na nga sila ng kasalanan tapos hindi pa sila pinalaya at hindi pa sinunod yung usapang bayad. Kaya nga po itong mga taong ito ay inalagaan, talagang tinago o hindi talaga ipinamedya kasi nga po para pagdating ng araw etong mga ganitong pagkakataon maisiwalat nila kung ano ang kanilang nalalaman dito po sa war on drugs ni FPRRD na talaga namang
Sabi ko nga baka kako etong tatlong Chekwa na to kalaban ni Michael Yang. Dahil di ba nga po merong mga bulong-bulungan na itong si Michael Yang ang siyang pinaka king of drug lords. Baka ito'y kalaban etong tatlong to. Kaya po sila ay talagang ipinatrabaho. Hindi pa nasiyahan. Nakakulong na nga sila, di ba? Hindi pa nasiyahan, pinatrabaho pa. Di ba meron na rin pong naunang mga nagsiwalat niyan. Ngayon po, napakatindi lalo nito. Nauna na yan sila Las Cañas, sila Matubato, etong sila Asierto. Ngayon po, etong dalawang to. Eto pong dalawang to naman na nakakulong po doon sa Davao Penal Farm. Ito naman po ngayon ang panibagong mga nagwi-witness sa ginawa na kasamaan ni Digong. Ngayon punta naman po tayo dito kay BP Sara. Alam niyo po dito sa ating pangalawang Pangulo, dapat po ay maging patas siya. 'Di ba? Hindi yung puro pamumulitika po ang kanyang pinapakawalan ngayon ng mga statement. Katulad niyan. Dito po sa issue ng libro na gusto niyang gawin. Hindi po ito kailangan. Hindi kailangan. Kasi ito po ay isang maliwanag na propaganda. Iilang page pa lang po yung nakikita natin. Iilang page pa lang po yung ating nababasa. Hindi natin nabasa ng buo. Pero sa kaunting pahina ng libro kuno na ito na nakita natin, nabasa natin, alam natin propaganda to Bakit hahayaan ng ating Vice Presidente na magamit din siya para sa propaganda para sa ating Pangulo? 'Di ba? Alam niyo po ito, kitang-kita na dito na hindi po sincero ang ating Vice Presidente sa kanyang tinatamasa ngayon na trabaho o kanyang tinanggap na trabaho para maging Vice Presidente natin. Di ba sabi nga niya, hindi problema sa kanya o okay lang sa kanya kung mawala ang pagka-Vice Presidente sa kanya. Okay lang daw po sa kanya. Kasi nga, napansin natin parang wala pong kamalay-malay talaga itong si BP Sara sa pagtatrabaho bilang ating Vice Presidente. Lahat po ay dinadaan po sa pamumulitika. Alam niyo sa totoo lang, yung mga nangyari kaya BP Lenny noon, parang nangyayari, wala namang gumagawa ng ganyan kay BP Sara, pero parang kinakarma si BP Sara. Parang yung mga ginawa ni FPRRD kay BP Lenny napupunta kay BP Sara. Nakakalungkot lang kasi sinuportahan ko si BP Sara noong 2022 election, pero yun pala, dito pala papunta. Sa ganito palang pagkakataon pa mangyayari itong ganitong bagay na ito. Nakakalungkot po kasi hindi natin to inaasahan. Akala natin ang Uniteam, ang pinakamagandang tandem ng presidente at vice presidente sa tanang buhay nating mga Pilipino. Yun pala, si BP Sara ang sisira sa Uniteam. Si BP Sara pala ang sisira sa pangarap nating mga Pilipino na magkaroon ng magkasundo na presidente at vice-presidente at magkasama silang magsisilbi sa bayan, magkasama sila sa mga proyekto, magkasama sila sa lahat ng kanilang mga gagawin na pagsasaayos sa ating bansa. 'Di ba? Ang motto nga nila, sama-sama tayong babangon muli. Pero parang itong si BP Sara, gusto tayong ilugmo. Parang ganun po ang aking nakikita. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you sa video ni Kuya Nino Barsaga. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Nasa namang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Happy weekend po.